pag-release ng 2024 performance-based bonus. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Gerald Handa mula sa Organizations and Systems Improvement Group ng Department of Budget and Management. Asek Handa, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Salamat po sa inyo pong pag-imbita. Asek, simulan na natin. Ano yung mga pangunahing layunin ng approval nitong fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno? Sir, naglabas po ang Technical Working Group ng Executive Order number 61 ng Memorandum Circular number 1 Series of 2016 para ilagay po or ipabatid sa ating publiko ang mga guidelines and rules and regulations para po sa pag-grant ng 2024 performance-based bonus. Ang PBB po ay isang top-up incentive na pinagkakaloob sa mga kwalipikadong kawani ng ating pamahalaan sa kanila pong pagkamit ng mga targets, commitments, and deliverables at kabilang na rin po dito ang satisfaction ng kanilang mga kliyente sa pagbibigay ng serbisyo publiko at ang kanila pong kalidad sa paggamit ng pondo at resources ng pamahalaan. Asek, ano-ano po ang mga qualifications at requirements na dapat nilang matugunan para makuha po ito? Meron po tayong 4 na pangunahing criteria na nakapaloob po sa Memorandum Circular number 1. Una po dito ay yung performance results o yung kailangan po ang ating mga ahensya ay maabot po nila or ma-achieve nila yung mga targets nila na nakapaloob sa ating General Appropriations Act, particular na po yung kanilang outcome and output indicators. Ikalawa po yung process results o yung pag-improve po sa kanilang mga different procedures and processes, internal man po or external, at ito po ay i-validate ng ating Anti-Red Tape Act. Ikatlo po ay financial results o yung pong aktual na paggamit ng budget ng isang ahensya. In particular po ay bubusisiin at susuriin ng ating pong Department of Budget and Management yung paggamit po ng kanilang pondo as reflected po sa kanilang disbursement budget utilization rate. At yung kaapat po ay yung pag-satisfy ng mga expectation ng publiko o kalidad ng serbisyo ng pagbibigay ng mga ahensya sa publiko, at ito naman po ay mula sa report na manggagaling po sa Hotline 888 at sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Aside from this, sir, we will also have agency accountabilities o yung iba't ibang pamantayan na kailangang ma-achieve ng iba't ibang ahensya para po sa kanilang pagbibigay serbisyo publiko. Ito po ay nakapaloob lahat sa Memorandum Circular number 1 Series of 2024. Ito po ay para sa mga national government agencies. With regard po sa ating mga local government units, ang DILG at DBM po ang maglalabas o mag-i-issue ng separate guidelines para po dito. With regard po sa ating local water districts, ang LUWA at ang DBM naman po ay mag-i-issue ng guidelines para dito. At para po sa GOCCs or government corporations na nasa ilalim po ng Governance Commission for GOCCs, ang ating pong GCG ang mag-i-issue ng guidelines para po dito. Asek, kung tatanungin ho ang DBM, posible po bang mas maaga maipamahagi ang performance-based bonus ngayong taon? At ano-anong inaasahang timetable para sa mga proseso sa pagpapalabas nito? Batay po sa nilabas naming Memorandum Circular, inaasahan po nating mapoproseso ito at makakapagbayad na po tayo sa qualified government employees ngayong taon na to. So, upon effectivity of EO61, meron pong 20 working calendar days ang ating mga agency na mag-submit po ng kanilang compliance report at proofs of submission sa ating pong EO61 Technical Working Group. So, inaasahan po ngayong buwan, magsasubmit na po ang iba't ibang ahensya para po sa performance reports nila. Then, meron pong 60 days ang ating validating agencies at ang EO61 para busisiin yung mga reports na sinabit po nila. So, inaasahan po natin ito hanggang end of August or first week of September. Then, after that, mag-i-issue po ang EO61 ng final eligibility assessment at ito naman po ay magiging basihan ng mga ahensya sa paggawa ng tinatawag nating listahan ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno na entitled sa 2024 PBB. So, inaasahan
po namin na yung FEA ay may release po sometime September and October para naman po by October at until December ay makakapagsimula na po tayo ng pag-grant ng PBB sa mga qualified employees. Ang pondo po para sa 2024 PBB sa ating national government agencies ay nasa ating 2026 GAA na po. Naglaan po ang ating pamahalaan ng sapat na pondo para po dito sa 2024 PBB at para naman po sa ating mga LGUs at GOCCs, ito naman po ay manggagaling sa kanilang approved local government funds at corporate operating budget. Okay. ASEC, para po sa kaalaman ng mga kawani ng pamahalaan, paano po ba sinusukat itong performance at kontribusyon ng mga ito upang matukoy kung kwalipikado sila makatanggap ng bonus? Pakipaliwanag po. Para maging qualified po ang ahensya sa PBB, kinakailangan po magkamit ng at least 70 points doon sa apat na criteria na aking nabanggit. Performance results, process results, financial results at citizen client satisfaction result. Kung sila po ay magkakaroon ng 70 points ang ahensya, ay makakakamit po sila ng PBB na corresponding po sa monthly basic salary nila. So kung 100 points, automatic po ay 65% ng kanilang monthly basic salary ang magiging PBB po nila. At kung 70 points naman po ay around 45.45% ng kanilang monthly basic salary po. Kinakailangan lang po, among others, ay yung pong mga government employees ay nasa serbisyo ng at least 3 months para po prorated at yung pong full amount naman po ay 9 months. Kinakailangan din po na kapag submit sila ng corresponding performance reports o yung ating mga OPCR, IPCR at DPCR as well as yung pag-liquidate po ng kanilang cash advances, pag-submit ng SALN at iba pa pong mga required documents para po sa eligibility requirements. Nakapalo po lahat ng eligibility at agency requirements po ay nasa ating pong budget at memorandum circular number 1 po. Asik Jay, bago ako magtuloy doon sa tanong ko, eto, kasama ba dyan yung mga senior executives sa katulad natin at saka yung mga COS? Tinanong lang ni Joshua sa akin kung kasali daw ako. Nabasa ni Yusek yung isip ko Pinag-iisipan ko po kung itatanong ko ASEC Pero sige, go ahead. Aboy, kasama po lahat ng ating pong regular, contractual at casual employees po na nasa isang ahensya po. So kailangan lang po ay may at least 3 months na government service noong 2024 at para po sa prorated rate at 9 months po pataas para naman po sa full amount ng PBB. Yung ating pong contract at service at job order workers po, yun po ay hindi kasama sa mga covered ng ating PBB po. Okay. So kayo lang kasama, Yusek? Kasama. So tuloy ako doon sa tanong ko, ano naman yung pagkakaiba ng performance-based bonus sa iba pang mga benepisyo sa mga kamawali sa gobyerno tulad ng Productivity Enhancement Incentive, Major Bonus, Year-End Bonus at Cash Gift? Yung meron po kasi tayong tinatawag na Total Compensation Framework sa ating pamahalaan. Ito po ay nakapaloob sa Congress Joint Resolution Number 4 Series of 2009. So sa Total Compensation Framework, nakapaloob po dito yung mga kinakailangan lang benepisyo, allowances and other benefits na pwede po natin ibigay sa ating mga government employees. So yung PBB po, PEI o yung Performance Enhancement Incentive, MYB o Major Bonus at saka Year-End Bonus ay mga benefits po na allowed po para sa ating mga government employees. Yung PBB po at PI ay nakapaloob po ito sa tinatawag nating performance-based incentive system. So yung PBB nga po ay top-up incentive, while yung PI naman po ay layunin nitong mag-improve yung productivity ng mga kawani ng pamahalaan. So far po sir, itong PBB at PI ay by virtue of the Executive Order number 61 that was issued by our President, ito po ay nire-review ngayon ng EO61 Technical Working Group which is headed by our Office of the Executive Secretary and co-chaired by DBM po.
nire-review po ito to ensure na harmonize po ang PBB and PI sa iba't iba pa pong benefits ng ating pamahalaan. Yun lamang pong year-end bonus sa cash gift, ito po ay authorized benefits po ito. So nakapaloob po ito sa Republic Act na ito ay ang tinatawag po natin kung sa private sector, ito yung 13-month pay, sir. So additional bonus and additional 13-month pay, ito po yung tinatawag nating year-end bonus. So binibigay po ito sa mga kwalipikadong kawani na mayroon pong 4 months of service sa loob ng taong ito at dapat nasa serbisyo pa ng October 31. So yung aside from year-end bonus na 1 month salary, meron naman pong cash gift na 5,000 pesos. So automatic po yun na binibigay by not earlier sa buong buwan po ito ng Nobyembre. Yung naman pong mid-year bonus ay tinatawag po nating special purpose benefit or incentive po. Incentive siya sa ilalim ng TCF dahil po kailangan niya ng at least satisfactory performance. So, yung mid-year bonus naman po or yung tinatawag din nating 14-month pay ay kasalukuyang binibigay po sa atin tuwing buwan ng Mayo. So, kinakailangan lang po may 4 months of service at nasa serbisyo po ng May 15 at kailangan meron pong satisfactory performance. So, ito pong mid-year bonus sa year-end bonus, subject to the qualification po ay makaka-receive po ang ating mga government employees. Ito naman pong PBB and PI, ito po yung kaukulang inaaral po ngayon. Sa kasakulukuyan ay inaaral ng DBM, EO61 Technical Working Group upang ma-harmonize at ma-streamline po ito. So inaasahan po natin na ngayong taon matapos po itong pag-aaral ng EO61 Technical Working Group at kahit naman po inaaral ito, nakakuha na po tayo ng go signal at authority from our Office of the President para po i-release na yung 2024 PBB. Sarap pakinggan, ano? Pagka nangangalahati na ang taon, puro bonus na naririnig natin. Pero Asek, handa sa inyo pong pananaw, paano po ba nakakatulong itong performance-based bonus sa pagpapataas ng moral, productivity at kalidad ng serbisyo ng mga empleyado sa pamahalaan? Sa akin pong nasabi kanina, ang ating pong mga PBB, PI ay mga insentibo na binibigay po ng ating pamahalaan para po i-reward yung ating pong mga empleyado at ang ating mga ahensya sa kanila pong pagkamit ng kanilang targets and commitments. At ito rin po ay isang pamamaraan upang bigyang recognition yung mga empleyado at ahensya na patuloy na nagbibigay ng dedicated public service at nagpatuloy na nagbibigay po ng epektibo at efficient na services sa ating publiko. Makakatulong din po ito sa pag-increase ng productivity ng ating mga government employees at ma-ensure po na sila ay manatili sa ating pamahalaan at pagbibigay serbisyo publiko. Makakatulong din po itong mga benefits na ito as another form of reward to encourage po new talents sa ating public service po. Oy, Asek, makikichismis na rin kami. Sa susunod na hubang taon, may plano ho ba ang DBM na baguhin o pagbutihin ang sistema ng pagbibigay ng performance-based bonus upang mas mapalawak, mas maging patas at efficient ito? Tama po kayo dyan, Yusek Aboy. Sa ilalim po ng Executive Order 61, yung pong Technical Working Group na binubuo ng Executive Secretary, Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development at ang ating pong Anti-Red Tape Authority ay kasulukuyang inaaral at nire-review po ang ating results-based performance management system at ang ating pong performance-based incentive system. Layunin po nito ay upang ma-improve at ma-streamline ang ating mga systems na ito upang maging simple ang pagkakandak ng government performance assessment at pagbibigay ng incentives sa ating mga kwalipikadong kawani. Inaasahan po na matapos ngayong taon itong new government performance management system na ating pong isusumite sa ating pong Office of the President at hopefully po sa susunod na taon at sa iba pang fiscal year ay mas makakapag-implement na po tayo ng improved, streamlined at more efficient na government performance management system. Alright, on that note, mensahe nyo na lang po sa mga kawani ng gobyerno na naghihintay sa paglalabas ng kanilang performance-based bonus para sa fiscal year 2024. Sabi nga nung iba sana all. Sana all.
Maraming po salamat sa pag-imbita at inaasahan nyo po na ang EO61 Technical Working Group, kabilang po ang DBM, ay magpoproseso po ng maayos at mabilis ang 2024 PBB para po bago matapos ang taon ay maibigay na po ito sa mga kwalipikadong kawani ng ating pamahalaan at maasahan nyo rin po na mas magiging improve, streamlined at maayos ang ating new government performance management system para ma-ensure po natin na yung ating mga targets and commitments, deliverables, yung mga outcome indicators natin ay patuloy po nating makakamit at mas makakapagbigay po tayo na mas magandang kalidad ng serbisyo para sa publiko. Yun lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong oras. Ang bagong best friend ng mga kawanin ng gobyerno sa DBM, Assistant Secretary Gerald Handa mula sa Organizations and Systems Improvement Group ng Department of Budget and Management. Thank you, Asek. Thank you po. Maraming po salamat.